ay anak ni David. Kaya nung tinawag ni Bartimeo, bulag, si Jesus as, Jesus, Son of David, have pity on me. Ito ay paniniwala ni Bartimeo na si Jesus ay hindi lang Jesus na taga Nazareth, siya ay tagapagligtas. In fact, his disciples addressed him, Jesus is calling you. Pero si Bartimeus, ang tawag niya kay Jesus, Son of David. Parang pag tinawag kang as anak ni David, ikaw ang tagapagligtas ng Israel. Pero nakakapagtaka, nung lumapit itong bulag na nagpapalimos, si Jesus ang nagtanong. Sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? What do you want me to do for you? O nga, no? Hindi naman natin alam anong gusto niya kay Jesus. Kasi nagpapalimos siya eh. Siguro ikaw, kung may lumapit na nagpapalimos, siyempre isipin mo, kailangan niya pera. Kaya gaganyan ka eh, walang pera. Pero baka naman hindi pera yung kailangan niya. Kaya nga tinanong ni Jesus, what do you need? What do you want me to do for you? Do not always presume na alam natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Eh kung lumapit kay Jesus, kay ngayon pala, gusto niyang magtanong ng direksyon kasi bulag siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. O kaya, gusto niya pagkain, nagugutom ako, Jesus, gusto kong kumain. O kaya, sabi niya, pwede ba akong magpaka-advise kasi nag-aaway kami ng asawa ko. O kaya, nakita mo naman, Jesus, obviously, bulag ako pero nagpapalimos ako, edi pera ang inihingi ko. O baka naman, masakit ang tiyan ko, Jesus, ano kayang magandang gawin? May gamot ka ba dyan? Can you heal my stomachache? Pero hindi. Jesus did not presume na alam niya kung ano yung kailangan niya. Tinanong ni Jesus, what do you want me to do for you? Ano ang magagawa ko para sa iyo? This is an expression of real service, that's serving them according to their need. Sa trabaho natin, you might feel like you're getting the same thing all repeatedly. But what sets us apart? What makes us unique? What do we specialize in, or what are the advantages that we offer? How do we address the unique needs of our people? Yung pangangailangan ng mga taga-Sapang Bato, baka hindi kamukha ng pangangailangan ng mga taga-St. Jude. Yung mga pangangailangan ng taga-Purok Tres, baka hindi pareho ng pangangailangan ng taga-Lipat Sapa. Yung pangangailangan ng taga-Radar, baka hindi kamukha ng pangangailangan ng taga-Target. Yung mga pangangailangan ng taga-Samar, gusto sabihin ng Samar, Sapang Bato, Margot, Samar, boundary. Hindi kamukha ng pangangailangan ng taga-Deka. You don't always assume that is the same. Hindi pare-pareho. Tignan nyo, meron po kayong mga anak. Di ba yung mga anak ninyo lumaki sa'yo, galing sa inyo, pinakain nyo, pare-pareho lang kinakain. Pero iba-iba yung gusto nila. Yung kurso lang nila, hindi pare-pareho. Yung ugali nila, hindi pare-pareho. Kaya kung minsan, yung mga bata, they feel offended when you just treat them just the same. Hindi yata pwede. We have to remember, they have different needs. They are unique individuals. They don't want to be treated as the same as everyone else. We have to discover the uniqueness of our environment and our individual attention. Sa logic, may subject kami noon, logic. May fallacy, yung mga pagkakamali sa pag-iisip. Yung isang fallacy sa logic, ang tawag nila hasty generalization. Pag kagad mo nag-generalize ka, nagkakamali ka. Hindi pare-pareho. Halimbawa, ang lahat ng mga Kapampangan mayabang. Totoo ba yun? Hindi naman, di ba? Generalization tawag doon. Kasi hindi lahat ng Kapampangan mayabang. Yung iba, mas mayabang. Ang lahat ng Kapampangan, walang age. Tapos sumagot ako,
hindi naman lahat. Ha? Hindi naman lahat, di ba? Mga bata ngayon, iba na yung kanilang pagsasalita, hindi na kamukha ng matatandang Kapampangan. Ang lahat ng taga Bicol, gusto nila mahanghang. Sigurado ka? Di ba? Sometimes we have concepts that we feel the same. Mga taga Sapang Bato, mababait. Hindi naman yata. May mas mabait. Pero, we standardize, but sometimes it does not really follow. Standardization is necessary and ensures consistency. However, it is also important to recognize and appreciate the beauty of our differences and value our uniqueness. Hindi po pare-pareho. Kamukha ng garden. Meron po ba kayong garden sa bahay? Yung garden is beautiful when it has a variety of complementary blooms and colors. Kung yung garden mo, kulay green lahat, garden ba ang tawag doon? Kulay green lahat? Siguro ang tawag doon, golf course. Pero hindi garden. Yung garden, iba-iba yung kulay. Iba-iba yung kulay ng bulaklak, iba-iba yung shape ng mga dahon, iba-iba yung amoy ng mga bulaklak. It makes it more beautiful. We celebrate our differences. We are not afraid. Hindi tayo nakatatakot pag hindi tayo pare-pareho. Dapat nating ipagdiwang ang di pagpapareho. Dapat natin irespetuhin ang di natin pagpapareho. We have to appreciate, celebrate, and even respect our uniqueness. Mayroon pong isang magaling na taong pangalan niya, Carl Jung. He's the father of modern psychology. Mayroong concept si Carl Jung, tawag niya individuation. Individuation. Pag bata tayo, pare-pareho lang, okay lang. Pag bata pa lang tayo, we are treated the same sa school, uniform, pare-pareho lang. Pag-aaral, pare-pareho lang. Pero later on, pag tumatanda ka na, naghahanap ka ng para lang sa'yo. Yung para sa'yo, yung sakto sa'yo. Halimbawa, ang nanay ko, marunong pong magtahi ng damit. Nananahi din po yung nanay ko. Mayroon pang modistang konti, nanay ko, no? Mayroon siyang sariling singer, sewing machine. Hanggang ngayon, nandun pa po. Minsan, ginagamit pa. I don't know this time. Nung bata po kami, nananahi po siya ng simple lang. Mga kortina, mga pantalon, shorts. Kaya lang, pag tatahi po siya, siyempre kung minsan may sobrang tela, yung sobrang tela, pinagtatahi kaming mga shorts, gano'n, kaya polo, o yung mga retaso. Kaya lang 3 kaming lalaki. Pag mayroon siyang sobrang tela, shorts, gagawin niya shorts, naglalakad kami, pare-pareho yung shorts namin. Ang kulay at saka design. Ang tawag dun sa tela, kukur. Alam niyo po yung kukur na tela? Kukurtinahan. Yan. Maglakad kami, lupa kayong kurtina. But it's okay, kasi bata pa kami. Pero pag tumanda ka na, parang meron ka ng gusto. Halimbawa, kung may gusto akong kulay, may gusto kong kulay na meron din ako hindi gusto kulay. Pero, in a sense, you have to appreciate that. Discover kung ano yung gusto ng tao, o tanong yung hindi gusto. Sabi nga, different folks, different strokes. Jung's concept of individuation emphasizes the importance of developing a true and authentic self that provides a framework of personal growth, self-discovery, and living more meaningfully in a purposive life. And we honor and we respect this process in everyone. Kaya nga po, pag talagang kinikilala mo yung tao, alam mo yung pangangailangan niya, at tinatanong mo siya kung ano yung gusto niya. Hindi yung you just assume ito yung gusto niya. Hindi ni ginawa ni Jesus sa lumapit na bulag sa kanya. Even though we might wear the same uniform, we came home from the same region, province, place, or family, we know that we are unique individuals. Deep down, we understand that we are not the same. We need each other and separate each other's gifts, strengths, and challenges. God knows you as an individual. Ang tingin ng Diyos sa iyo, hindi taga Sapang Bato. Ang tingin ng Diyos sa inyo, hindi taga Pampanga.
hindi Katoliko, Kristiyano. Ang pagtingin ng Diyos sa iyo, ikaw, as you are, in your own name. Kaya nga po, I am asking everyone to recognize your family, your co-workers, your brothers, your sisters, your friends, and our community members. Look at them as individuals too. Meron silang sariling pangangailangan, pagkakatao at nararamdaman. Kaya ngayon ako po, hindi ako naniniwala dun sa expression na commercial. Commercial lang po kasi ito eh. Yung expression na t-shirt, alam niyo yung t-shirt? One size fits all. Hindi yata pwede yun eh. Obviously, wala naman talagang isang t-shirt na kakasya tayo lahat. We don't assume that we know what they need. Instead, we listen. We ask questions and we patiently wait for their response. Actually, we are called to be a church, a listening and accompanying church. Diba, a few years ago, last year, we celebrate our church as a church in journey. A church who is listening. And in a sense, this is the gospel that we celebrate. Sabi ni Jesus sa bulag na Bartimeong nagpapalimos, ano ang kailangan mo? What do you need? What can I do for you? Anong magagawa ko para sa iyo? Naway ito ang ating pagtingin sa bawat isa, pagrespeto, pagpapasalamat sa ating pagkatao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu.